Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Ito, nag-pre-announcement na si Mirpor regarding sa Boosting World Server mga bossing. So sabi dito, starting na yan ng November 26, officially na yan mga boss hanggang February 18. So ilang server yung ilalabas? 6. So Asia 1 and Asia, dalawa sa Asia, tag-iisa sa INMENA, EU, SAN. Syempre sa Asia tayo gagawa, pwedeng sa pangalawang server or sa una. Magla-live naman tayo niyan mga bossing. Tapos per character yan, you can only create one character in the server and that character can be transferred to existing server. So random yan guys, no, based dun sa naunang sinabi nila regarding dun sa Boosting World Server, 'di ba? Random tayo ita-transfer sa existing server. Yan yung pinaka-mechanics nila. So sabi dito guys, huwag kayong mag-alala regarding dun sa mga dailies kasi naka-focus lang talaga kayo sa growth. Yan, nakalagay independent growth. Unlike regular servers, interference from other servers will not be a problem as word-based content, Wayfarer Travel, Expedition, Heist Clan, Match, Sabo Clash, etc. will not available. Sana yung Bali War kasama, no? Para kahit papano mga chocolate war, no? Dragonians will be able to put all their focus on their growth. Ayan, di ba? So, magpo-focus lang talaga tayo sa growth ng character. Kaya mas maganda talaga dito, bigyan ko na lang kayo ng idea sa mga bagong papasok sa Mir 4 na ang gawin yung character sa larong yan is long range. Mas maganda kung Arbalist katulad nito guys. Kasi sa Arbalist, madali lang i-focus yung physical, yung crit attack, damage boost, accuracy. Yan yung magpo-focus ka. Sa Eva kasi guys, since low level pa lang, huwag muna kayo mag-focus dyan. Sa damage muna kayo, physical, crit attack. Kasi ang Arbalist talaga yung may in-B compared dun sa ibang range. Yan, pwede kang makatakbo. Kasi sa MS and SP, yan, may gera dyan guys. Tapos range ka. Kung magmimili ka, medyo hirap. Pero kung trip mo talaga magmili, nasa sa inyo pa rin yan. Pero dahil maraming gagawa sa server na to, pihado, kasama na mga bot, mahirapan kayo magpa-level pag mili ngayon guys. Danas ko yan kasi 3 years na tayo naglalaro guys. Alam ko yung hirap ng isang melee character. Nung simula pa lang ng Mirror, ang hirap sumabay sa mga bot. Lalo na sa mga main quest. Unless kaparty mo yung melee, pwede yon. Yung dalawa yung, sa bagay, tatlo naman yung pwede mong buksan eh. Dalawang range isang melee, pwede mong gawin yan kung gusto nyo dumami yung character. Kasi bakit ako gagawa? Meron naman legend na tong alt ko. Kasi ngayon madadagdagan yung alt na character ko para makapag-grind lalo. Okay, kasi yung ibang alt ko kasi, walang legend pet. Ito may dalawa na. Tapos naka-epic pull din. Yung isa kong alt kasi, yung ibang alt ko, hindi siya epic pull at wala ring legend yung iba. So kung gagawa ako dyan, baka mas mabilis magpa-level. Sabi nga dito kasi magpo-focus nga daw sila sa growth. Okay? So yung pangalawa, boosting world exclusive growth buff. Yan, all characters within the boosting world will have the buffs hunting XP boost, drop chance, lucky drop chance, and stat buff. Boosting world will be applied, diba? Parang talaga, private server na sobrang bilis siguro sana magpa-level. Boosting world server exclusive growth support pass meron din, mission scroll that boost growth efficiency will be available. The mission scroll can only be bought in the boosting world server. So dito lang talaga mabibili, sa world server. Tapos growth event, ito yung nagsasabing hindi daw makakuha ng legend ang mga F2P. Kasi doon lang daw sa top, nabasa ko lang sa comment. Pero base kasi dito guys, 'di ba? Merong siyang level achievement coffers. So exclusively available for boosting world server. Kasi kung naglaro kayo dati sa Darkies, 'di ba? May ganto din sila. Ang bigayan lang is rare. Pero dito pinangako nila na makakuha ka ng epic hanggang legendary. Sinabi naman nila yon. So hindi ko magkakatotoo to. Syempre, hindi yan hindi ko din alam kung papasokin or hindi. Kasi nga puro level 1. Masaya kasi lalo sa mga PvP. 'Di ba? Kung talagang gustong-gusto mo makipag PvP dun sa patas na character kasi hindi naman masyadong kuya-kuya diyan eh. Since magkakaroon nga ng legend at magkakaroon ka naman din ng summon, kaya pag sinawerte ka, talagang malakas ka sa PvP. Pwede ka pang mag-content sa PvP dyan. Okay? So maganda din kasi yung PvP sa Mirror lalo na kung kamatch mo ng PS. Hindi yung ang taas ng PS tapos ikaw ang baba. Talagang mawawanid ka.
Okay? So, ayan lang yung information regarding dito. Inuulit ko, pag gagawa ka ng bago ka lang dito sa Mirror 4, meron naman ng contents dyan, ano yung gagawin. Siguro ma-apply natin yan. Since ngayon, naka-live tayo, mas madali yung makikita ko ano yung pinaggagawa ko noon. Siguro mababalikan ko yung nakaraan na pinaggagawa ko sa Mirror 4. Nung mahina pa tayo, no? Sabi natin, yung newbie pa tayo sa larong to. Okay? So, yun lamang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga nilalabas nating video. Okay? So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam.